At dahil nga meron kaming pata ng baboy dito sa bahay, ay magluluto naman ako ngayon ng humba. Meron nga pala kami ditong isang pata ng baboy at hinugasan ko lang ito ng maayos at sinalang ko na nga dito sa kawali dahil nga ito ay ilalaga nga muna natin. Bali naglagay nga muna ako dyan ng isang tabong tubig para nga sa pagpapalambot nitong ating mga pata. Dahil bago nga natin ito timplahan ay kailangan nga muna natin itong palambutin dahil nga medyo matigas itong mga pata. At kung hindi ay baka pagkagat nga natin ay mas matagkal nga yung ating ngipin kaysa nga mas makagat natin itong mga karni. At isa pa ay napakaganda nga dito sa humba kapag nga maganda ang pagkakalaga, yung talagang lagang-laga, yung bang talagang naghihiwalay na nga yung laman doon nga sa balat. Tapos syempre habang ako nga ay naglalaga ng ating mga pata, ay nagayat na nga din ako nitong mga ricados na ating gagamitin. At habang ako naman ay nagagayat ay sinisilip-silip ko nga itong ating nilalagang karne dahil baka naman mamaya ay matuyuan na nga ng sabaw at masunog pa. Tapos mabuti na nga laang at meron ngang hinog na saging dito sa bahay at tamang-tama nga yung pagkahinog nga. Kaya naman agad-agad ay nagayat na nga din ako ng ilang piraso dahil nga masarap talaga sa humba kapag nga may saging. At isa rin ito sa nagdadagdag ng tamis dito nga sa ating humba. At bali hinintay ko nga lang palang magkati itong ating nilalagang mga karne at pagkatapos ay naglagay na nga ako ng mantika at nagsimula na nga akong magisa. At bali sibuyas at bawang nga lang palang gagamitin natin sa pagigisa at aantayin nga lang natin yung lumabas ang mga aroma. Tapos syempre nung lumabas na nga yung aroma ay hinalo-halo ko nga lang ito kasama nitong mga karne nang manuot nga dito sa karne yung ating mga ricados na inilagay. At bali maglalagay nga din pala tayo dito ng ilang piraso ng dahon ng laurel dahil nga yan ang magsisilbing pandagdag bango dito sa ating niluluto. At syempre maglalagay nga din pala ako dito ng toyo at pagkatapos ay maglalagay din ako ng 2 piraso, joke, 2 kutsara ng asukal. At syempre naglagay nga din pala ako ng paminta at hindi nga pwedeng mawala yun mga mare. Dahil nga paborito ko yun sa lahat nga ng mga pampalasa at sa katunayan nga ay talaga kung bumili nga ako nun ay maramihan nga din. Dahil sa halagang 100 nga ay napakarami na. At halos magagamit mo nga yun ng lampas 2 buwan dahil nga talagang yung 100 pesos ay talagang napakarami. At sa mga oras na ito na nga ang tamang panahon para ilagay nga natin itong mga saging na binaltan nga natin kanina. Dahil nga medyo matagal din itong lutuin kaya naman talagang kailangan na natin itong ilagay. Tapos hinalo ko nga muna ito ng bahagya bago ko nga takpan. Nang sa ganun ay mas madaling maluluto itong mga saging na ating isinahog. At matapos nga lang siguro ang mga 3 minuto ay binuksan ko na nga ulit ito at ilalagay ko na nga itong mga black beans. Dahil nga hindi yan magiging tunay na humba kung wala nga ang mga iyan. Tapos syempre hinalo-halo ko nga lang ulit ang mga iyan at pagkatapos ay naglagay naman ako ng kaunting suka at isinunod ko ding maglagay ng kaunting patis dahil nga medyo nakukulangan pa ako sa alat. Tapos syempre hinayaan ko nga lang ulit yan sa apoy para naman talagang tuluyan ng maluto itong ating mga saging na mga panaho. Tapos bago nga pala ako magluto mga mare ay naligo na nga pala ako kaya naman ang ending ay pwede na nga din akong ulamin. Dahil ng syuta, parehas na kami ng amoy nung niluluto ko. At sa totoo lang mga mare, ay napakadala nga talaga naming makatikim ng ganito dahil nga kapag nagluluto ng ganito ay kapag nga may mga okasyon lang talaga. Dahil nga medyo mahaga din ito sa ricado kaya naman pag nagluluto kami ay talagang mga nilaga lang, tapos mga sinigang. Tapos bukod nga sa roon ay mas madali nga yung lutuin, hindi nga kagaya ng mga ganitong putahe na talagang maraming ang cheche boreche. At sa mga oras na ito mga mare ay luto na nga yan at kitang-kita nyo naman talagang napakasarap nyong luto ko na naman na yan mga mare. At ang mga diet na naman dito sa bahay ay talagang matitigil na naman ang diet. At ako nga ang kaunahan dun mga mare.